Ang scorecard ng International Boxing Scoring System na CompuBox ang pagbabasehan, tila walang dudang si Pacquiao ang liyamado sa laban. Mas marami kasi ang naitalang kumunektang suntok ni Pacquiao kaysa kay Bradley. Magkakaiba naman ang pananaw ng ilang boxing analysts tungkol sa resulta. May report si Lay Alves. Sa scorecards ng tatlong judges sa laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley, binigay ni Duan Ford at CJ Ross ang 115-113 score kay Bradley at tanging si Jerry Roth ang nagbigay ng panalo kay Pacman. Lahat sila minsan nang naging hurado sa ilang nakaraang laban ni Pacquiao. Pero sa tala ng International Boxing Scoring System na CompuBox, di hamak na mas marami ang tumamang suntok ni Pacquiao kesa kay Bradley. Sa 751 total punches ng ating pambansang kamao, 253 o 34% ang kumonekta. Pero sa 839 punches ng tinaguriang Desert Storm, 159 o 19% lang ang tumama. Sa jabs, kumonekta ang 24% o 63 sa 258 na pinakawala ni Pacquiao. Mas maraming pinakawalang jabs si Bradley pero 51 o 11% lang sa 449 ang tumama. Pagdating sa power punches, 190 o 39% ang tumama sa 493 ni Manny. Halos doble ito kumpara sa 108 o 28% sa 390 ni Bradley. Gumawa rin ng sariling scorecard ang Elorde Boxing Gym sa Parañaque. At para sa kanila, nakuha ni Manny ang karamihan ng 12 rounds. Sa akin, close lang yung laban eh. Tama yung score niya sa 115, 113. Pero, in favor of Pacquiao ako. Kasi mas aggressive, pati champion si Pacquiao eh. 4 rounds lang siguro yung nakuha ni Bradley. O panalo talaga si Manny Pacquiao. Kasi yung aggressiveness niya nandoon pa din. Tapos yung mga patama na suntok, yung mga hard punches, mas tumatama kay Manny kaysa kay Bradley. Tapos merong mga rounds na parang si Bradley yung parang aayaw na siya eh. Para sa boxing analyst na si Seb Sarmienta, tabla lang si Pacquiao at Bradley. Sa mga huling rounds ay nakita niya na raw na medyo alanganin na si Pacquiao. Tumatanda, oo. Mabait talaga si Pacquiao. So mabait ba siya doon sa opponent? Not necessarily. I just felt yung kanyang mga suntok hindi na kasing bangis, hindi na kasing diin ng mga previous fights niya kay Diaz, kay Barrera, kay Hatton. Not as vicious as before. At marami siyang opportunities like no 6th round na nahilo na niya. Ay, tapusin mo na para makauwi na tayo. Pero hindi niya na-capitalize yung advantage niya. Si Bradley naman, just enough to probably get a draw. Gulat ako nung nanalo. Naku, sabi ko. Ang dinadasal ko nga, makalusot sana ito si Manny kahit parang nung Marquez, di ba? Nung huling Marquez, pero hindi. I felt it was a draw. At least for Manny to retain his championship. Hindi raw marahil aaminin ni Pacquiao, pero sa tingin ni Sarmienta, medyo na-underestimate ng pambansa kamao ang tibay ni Bradley. I think this was one fighter na kayang absorbing yung suntok ni Pacquiao. Para naman sa international boxing referee at boxing analyst na si Attorney Dan Rex Tapdasan, si Pacquiao ang wagi sa score na 116-112. Pero dahil close fight ang bakbakan, hindi raw nakakagulat ang resulta. He had a legitimate chance to win this fight from the very beginning. He should be accorded with respect. Sa tingin ni Tapdasan, si Pacman ang panalo sa unang 6 rounds. At kahit nagsimula ng mapagod sa 7th round, sinubukan pa rin daw ni Pacquiao na ma-knockout si Bradley. Pero ang hinihintay daw na tiyempo, hindi dumating. Kaya niya yung umikot-ikot, mag-box lang. Pero ayaw ni Pacquiao ng ganon. He doesn't want to give less than a knockout victory. So, yun nga ang nangyari. Natalo siya dahil sa pagmamahal niya, sobra-sobra sa kanyang mga fans. Draw o tabla naman ang score ng analyst na si Noel Zarate. 114-114 ako, draw yung score ko sa fight. So it was really a close fight, pero I still cannot see kung paano nanalo na 7 rounds si Bradley. But I don't think the result was controversial. I still cannot see how Bradley won 7 rounds, pero sa sobrang dikit niya, ganun talaga eh. Ganun talaga boxing eh. Pag pinaiwan mo sa judges, something can happen. Kaya the best way to win sa boxing, patulugin mo yung kalaban. Pero sa halip na hanapan daw ng kamalian si Pacquiao, dapat ding tingnan ang mga puntos ni Bradley kahapon. Ang mas mapag-uusapan ko yung binigay na performance ni Bradley kasi inaral niya talaga si Manny
based on the fight against Juan Manuel Marquez. Nung nakita niya yung mga weaknesses ni Manny na mas lalo niyang in-exploit, nakakasuntok siya, bigla pagbabawi si Manny, umaatras siya. Hindi rin daw maikakailang nagkakaedad na rin ang pambansang kamao. Age may be sweeping up on Manny, and it may have started to show itself dito sa laban na ito. There was a time na si Bradley kasi yung kanyang strategy is susuntok, atras, ahabol si Manny, ang layo na tinatakbo ni Bradley. Kaya nga sinasabi na, paano nanalo yun? Takbo naman ang takbo. Nakapagbigay na ng 3-4 yun, tapos sabay tumakbo. In boxing kasi, we don't look at power punches too much, although power punches may sway the judges. May tinatawag na scoring blows. Yun yung mga jab na mabibilis, konting kombinasyon dito, sabay atras na walang bawi. So, pero sa fans ni Pacquiao, huwag daw mag-alala dahil tiyak na babawi siya sa Nobyembre. But the next time, it'll be harder for Bradley. Hindi naman nanalo yung Bradley. Knockout yun. Six rounds and less. Hindi pa Do you want to remember Pacquiao as his last fight na natalo siya kay Bradley? Ang vision ni Manny Pacquiao sa kanyang career is that he ends it with a big win over Floyd Mayweather Jr. He'll probably not admit it, pero yun ang gusto niyang finish na maalala natin lahat. Sa huli, ang pagtanggap daw ng pagkatalo, isa ring tatak ng tunay na kampiyon. Leigh Alves, GMA News.